Itapon mo ang dangal mo, Liana. Hindi ka doktor dito. Asawa lang kita na kailangang sumunod. Ang sigaw na iyon ni Victor ang dumurog sa aking pandinig habang ang katawan ko ay pinipiraso ng sakit. Sa harap ng isang batang intern, hinubaran niya ako ng dignidad habang unti-unting namamatay ang aking sinapupunan. Ngunit ang bawat patak ng dugo ko ngayon ay magiging tinta ng iyong katapusan. Sino nga ba ang tunay na halimaw sa likod ng puting coat? Makakabangon pa ba ang isang inang pinagkaitan ng katarungan? Huwag mong pansinin ang ingay niya, Paolo. Masyado lang siyang madrama dahil alam niyang pinapanood natin siya. This is just a natural process and she is overreacting. Watch closely, because this is how you handle a patient who thinks she knows more than the doctor. Ang boses na iyon ni Victor ay parang malamig na bakal na bumaon sa aking pandinig. Mas matalas pa sa anumang scalpel na hawak niya. Sa loob ng malamig at nakasisilaw na silid ng delivery room, ang bawat salita niya ay tila isang sampal na nagbabagsak sa aking dignidad. Ako ang asawa niya. Ako ang ina ng batang kasalukuyang nakikipaglaban upang mailabas sa mundong ito. Ngunit sa mga sandaling ito, sa harap ng isang batang intern na tila ba natututo sa aking paghihirap, hindi ako ang mahal niyang asawa. Hindi ako si Dr. Liana Alcaraz, ang iginagalang na senior ER doktor. Isa lamang akong madramang pasyente na kailangang disiplinahin. Habang ang aking sinapupunan ay tila pinupunit ng libu-libong nagbabagang kutsilyo, naramdaman ko ang lamig ng bakal na rehas ng kama na mahigpit kong tinitigisan. Ang aking mga daliri ay nanginginig, namumuti ang mga kuko sa tindi ng puwersang ibinubuhos ko upang wag lamang mawala ng malay. Ang bawat pag-iri ko ay hindi lamang para sa aking anak, kundi isang pagsusumamo para sa aking buhay. Bilang isang doktor, alam ko ang nararamdaman ko. Hindi ito normal na sakit. Ang hapding ito ay hindi mula sa kontraksyon. Ito ay ang dahan-dahang pagpunit ng aking sariling laman sa loob. Victor, please. I can feel it. My uterus, it's giving way. Ang pabulong kong pagsusumamo, ang boses ko ay basag at puno ng luhang hindi ko na mapigilan. Tumingala ko sa kanya, nagbabaka sakaling makakita ng kahit katiting na pag-aalala sa mga matang dati ay puno ng pagsamba sa akin. Ngunit tanging isang malamig at mapang-uyam na sulyap ang ibinalik niya sa akin. Inayos niya ang kanyang surgical mask bago muling humarap kay Paolo. See, Paolo? Even a senior doctor can lose her mind when she's on the other side of the table. Liana, stop being a doctor for a second and just be a woman. You're making a scene in front of my student. Just push and stop complaining. Sa bawat segundong lumilipas, ang hangin sa aking mga baga ay tila nauubos. Ang ingay ng monitor sa aking gilid, ang mabilis na tibok ng puso ng aking anak, at ang mahinang pag-uusap nila Victor tungkol sa mga medical theories ay unti-unting nagiging malabo. Ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan ako, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at ng buhay ng aming anak, ay siya ring lalaking nanonood habang dahan-dahan akong nauubos. Ang mitiin niyang patunayan ang kanyang galing, at hiyain ako sa harap ng iba, ay mas matimbang pa kaysa sa kaligtasan naming mag-ina. Naramdaman ko ang init ng likido na umaagos sa aking ilalim. Hindi ito ang tubig panubigan, kundi ang malapot at mainit na dugo na nagbabadya ng aking katapusan. Ang aking paningin ay nagsimulang magdilim. Ang mga puting ilaw sa kisame ay tila naging mga bituin na unti-unting namamatay. Sa gitna ng naghihingalong katahimikan ng aking pagkatao, isang tanong ang naiwang umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Gaano nga ba kalalim ang sugat na kayang itanim ng isang taong nangakong magmamahal sa'yo hanggang sa huling hininga? At kung sakaling mabigyan ako ng pagkakataong muling imulat ang aking mga mata, makikilala ko pa ba ang babaeng minsang naniwala sa mga pangako ng isang halimaw? Ang bawat tunog ng makina sa loob ng silid
ay tila naging isang malungkot na ritmo ng bawat segundong lumilipas sa aking buhay. Ang dating mabilis na pagtibok ng puso na naririnig mula sa monitor ay dahan-dahang naging isang mahaba at walang buhay na huni. Isang tunog na nagpapahiwatig ng katahimikang hindi ko kailanman ninais na marinig. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga paa, ang unti-unting pagkawala ng pakiramdam sa aking mga daliri, habang ang liwanag sa paligid ay nagiging isang maliit na tuldok na lamang. Victor, ang bata. Ang huling pagsusuma mo na lumabas sa aking mga labi bago tuluyang lamunin ng dilim ang aking malay. Ngunit sa huling sulyap ko sa kanya, bago ako tuluyang bumagsak sa kawalan, nakita ko ang kanyang mukha. Walang takot, walang pagsisisi, tanging ang pagkainis na tila ba ang aking paghihingalo ay isang istorbo lamang sa kanyang perpektong gabi. Nagising ako sa isang silid na puno ng amoy ng gamot at matapang na disinfectant. Ang bawat paghinga ko ay tila may kasamang matalas na aspal na tumutusok sa aking dibdib. Ngunit higit sa pisikal na sakit, ang nararamdaman kong tila may malaking puwang sa aking pagkatao ang mas nakakabaliw. Ang aking tiyan, na dati ay puno ng buhay at pag-asa, ay patag na at tila isang tuyong lupa na pinagkaitan ng ulan. Hindi pa man ako tuluyang nakakabawi ng lakas nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Inasahan kong ang mukha ni Victor ang makikita ko. Marahil ay may dalang pagsisisi o kahit kaunting pag-aalala. Ngunit ang pumasok ay ang babaeng alam kong kailanman ay hindi ako itinuring na anak. Si Doña Perpetua. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng otoridad. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila mga martilyo na nagpapatibay sa aking kaluoy. Gising ka na pala, Liana. Salamat naman at naisipan mo pang bumalik sa mundo. Ang kanyang boses ay walang bakas ng habag. Tila ba ang pagkakaospital ko ay isang kasalan ng kailangan kong pagbayaran? Lumapit siya sa gilid ng aking kama. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng panghuhusga. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Victor? Ang tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lamang dahil sa tuyong lalamunan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Perpetua. Ang anak mo ay nasa nursery ligtas. Pero si Victor? Napilitan siyang humarap sa board of directors dahil sa eksenang ginawa mo sa delivery room. Alam mo bang dahil sa pag-iinarte mo, nanganib ang lisensya ng anak ko? Sabi ni Victor, kung sumunod ka lang sana at hindi naging masyadong emosyonal, hindi sana nauwi sa ganito. Dahil sa iyo, kailangang tanggalin ang iyong bahay bata para lang mailigtas ka. Wala ka ng silbi bilang babae, Liana. Hindi mo na mabibigyan ng isa pang tagapagmana ang pamilya namin dahil sa iyong katigasan ng ulo. Ang mga salitang iyon ay tila mga lason na dahan-dahang pumatay sa natitira ko pang lakas. Wala ng bahay bata. Wala ng kakayahang maging ina muli. At ang lahat ng ito ay isinisisi sa akin? Ang bawat patak ng aking luha ay hindi na para sa sakit ng katawan, kundi para sa katotohanang ang mga taong dapat ay sandigan ko ang siyang unang nagbaon sa akin sa hukay ng kawalan ng pag-asa. Ipinahiya mo si Victor sa harap ng mga kasamahan niya. Pagpapatuloy ni Doña Perpetua habang inaayos ang kanyang mamahaling alahas. Pero huwag kang mag-alala. Gagawa kami ng paraan para pagtakpan ang pagkakamali mo. Ang sabi ni Victor, sabihin na lang nating mahina talaga ang iyong pangangatawan. For the sake of his career, you will stay quiet. Yan na lang ang tanging magagawa mo para makabawi sa perwisyong idinulot mo. Nanatili akong tahimik. Ang aking mga mata ay nakapako sa kisame, habang ang bawat salita niya ay itinatanim ko sa aking puso. Hindi bilang sugat, kundi bilang mga binhi ng isang galit na hindi ko akalaing kaya kong maramdaman. Sa gitna ng aking panghihina, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ang Liana na pumasok sa ospital na ito na may pag-ibig at tiwala
ay pumanaw na kasama ng kanyang kakayahang magdalang tao. Ang babaeng nakahiga na yan sa kama ay isang estrangero na may iisang layunin na lamang. Paano nga ba magagawa ng isang taong mahal mo na baligtarin ang katotohanan hanggang sa ikaw na mismo ang magmukhang may sala sa sarili mong trahedya? At hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang ganitong uri ng kalupitan bago siya magpasya na sunugin ang lahat ng tulay na naguugnay sa kanya sa mga taong ito? Ang bawat patak ng likido mula sa nakasabit na dextrose ay tila isang mabagal na pintig ng oras na nagpapaalala sa akin ng aking kawalan. Sa loob ng silid na ito, kung saan ang tanging kasama ko ay ang malamig na bugso ng aircon at ang nakabibinging katahimikan, naramdaman ko ang bigat ng isang katotohanang mas mahirap dalhin kaysa sa anumang sugat sa aking katawan. Ang aking sinapupunan ay wala na, ngunit ang sakit na iniwan nito ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang kumakain sa aking natitirang lakas. Bumukas ang pinto sa isang paraang hindi humihingi ng pahintulot. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ang pumasok. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan ay tila naging isang amoy ng pormalin na nagpapaalala sa akin ng kamatayan. Si Victor. Lumapit siya sa aking higaan. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit bawat isa ay tila isang pagtapak sa aking puso. Liana, how are you feeling? Ang tanong niya. Ang boses ay puno ng pekeng lambing na tila ba hindi siya ang parehong tao na nagpahirap sa akin sa loob ng delivery room. I brought you some soup. Sabi ni Mama, kailangan mong kumain para mabilis kang lumakas. Hindi ako sumagot. Nanatili ang aking paningin sa bintana, pinapanood ang mga dahon na sumasayaw sa hangin, malaya at walang nararamdamang hapdi. Hon, look at me. Pagpapatuloy ni Victor. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa aking balikat. I know it's hard. I know you're hurting. But you have to understand, I did everything I could. Nagkaroon ng komplikasyon na hindi natin inaasahan. You were bleeding too much, Liana. It was your life or your uterus. I chose you. I chose my wife. Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa aking lalamunan. Lumingon ako sa kanya. Ang aking mga mata ay malamig pa sa yelo na nakalagay sa aking tabi. You chose your ego, Victor. Alam mo kung anong nangyayari? I told you. I begged you. But you wanted to prove something. You wanted Paolo to see how powerful you are. Bahagyang nagbago ang anyo ng kanyang muka. Ang pagkukunyari ay dahan-dahang napalitan ng isang matigas na ekspresyon. Liana, stop it. You're being paranoid because of the anesthesia and the trauma. Ang mahalaga, ligtas ang anak natin. A baby girl, Liana. She's beautiful. Pero kung ipagpapatuloy mo ang pagbibintang na yan, baka isipin ng mga tao na hindi ka na fit maging ina. Do you want that? Do you want them to think that Dr. Liana Alcaraz has lost her mind? Ang bawat salita niya ay tila isang mahusay na pagkakaayos ng mga kasinungalingan. Isang sining ng pagmamanipula na tanging siya lamang ang nakakaalam. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itulak siya palayo. Ngunit ang aking katawan ay tila isang bilanggo ng sarili nitong panghihina. I already filed the surgical report, sabi niya habang inaayos ang kanyang salamin. Ang boses ay bumalik sa pagiging propesyonal at malamig. It clearly states the spontaneous rupture and the emergency measures taken. Maraming saksi, Liana, and everyone saw how hysterical you were. Para sa ikabubuti mo at para sa image nating dalawa bilang mga doktor sa ospital na ito, mananatili tayong magkaisa sa kwentong ito. We are a team, remember? Nang lumabas siya ng silid, naiwan ako muli sa gitna ng kadiliman. Sa aking tabi, sa ibabaw ng maliit na lamesa, ay ang aking medical chart na iniwan ng isang nurse kanina. Sa panginginig ng aking mga kamay, dahan-dahan ko itong binuksan. Binasa ko ang bawat salita, ang bawat pirma, at ang bawat oras na nakatala. Doon ko nakita ang isang bagay na nagpatigil sa pintig ng aking puso.
Isang pirasong impormasyon na hindi tumutugma sa tunay na nangyari. Isang maliit na erasure, isang binagong numero sa blood pressure, at ang pirma ni Paolo na tila pilit na inilagay. Sa gitna ng aking paghihinagpis, isang kislap ng katotohanan ang sumilip. Hindi lamang niya ako pinagtaksilan bilang asawa, pinaboy niya ang mismong propesyon na aming sinumpaan. Isang matandang nurse ang dahan-dahang pumasok. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot habang tinitingnan ako. Si Tita Belen. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Ang pagkilala sa aking sakit. Doktora. Ang mahina niyang bulong, ang kanyang boses ay tila isang yakap sa gitna ng bagyo. Huwag kang bibitiw. Hindi lahat ng nakasulat sa papel ay siyang katotohanan. May mga lihim ang ospital na ito na hindi kayang ibaon ng kahit na sinong makapangyarihang doktor. Ang kanyang mga salita ay tila isang mitsa na nagliyab sa aking madilim na mundo. Sino nga ba ang maaari kong pagkatiwalaan sa loob ng gusaling ito, kung saan ang bawat pader ay tila may tenga at ang bawat gamot ay maaring maging lason? At ano ang totoong nakatago sa likod ng perpektong ulat na ginawa ni Victor upang protektahan ang kanyang sarili? Sa gitna ng aking pananahimik, isang panunumpa ang nabuo sa aking isipan. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga pisingi ay magiging apoy na susunog sa bawat kasinungalingang itinayo nila. Ayusin mo ang tindig mo, Liana. Nakatingin ang mga kapitbahay. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin sa harap nila. Ang gulong na iyon ni Doña Perpetua ay parang isang utos na galing sa kailaliman ng lupa, habang dahan-dahan kaming bumababa mula sa sasakyan. Ang sikat ng araw sa labas ng aming mansyon ay masyadong maliwanag, masyadong masaya para sa isang babaeng tila bangkay na naglalakad. Bahagya akong napakapit sa braso ni Victor, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil ang bawat hakbang ko ay tila isang pagsubok sa tibay ng aking mga tahi. Sa paningin ng aming mga kapitbahay sa eksklusibong subdibisyong ito, kami ang perpektong pamilya. Naroon ang gwapo at matagumpay na doktor na si Victor. Maingat na inaalalayan ang kanyang asawang kapapanganak pa lamang. Isang larawan ng pag-ibig at pag-aalaga. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga kamay na nakahawak sa aking baywang, naramdaman ko ang diin ng kanyang mga daliri. Isang babala na kailangan kong gampanan ang aking papel sa palabas na ito. Ngumitikahan. Isipin mo na lang na para ito sa career nating dalawa. Bulong ni Victor sa aking tenga. Ang kanyang hininga ay amoy kape at kasinungalingan. Nang sa wakas ay sumara ang aming malaking pintong nara, ang init at liwanag ng labas ay biglang napalitan ng isang malamig at nakapanlulumong katahimikan. Binitawan ako ni Victor na tila ba isa akong maruming basahan na katatapos lang gamitin. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa minibar. Hindi man lang tiningnan kung nakatayo pa ba ako ng maayos. Finally, back to reality, wika ni Victor habang nagsasali ng alak. Liana, simula bukas, gusto ko ay ayusin mo na ang sarili mo. Hindi nakakatulong sa recovery ko mula sa stress ng ospital ang makita kang ganyan kaputla at laging umiiyak. Victor, ang anak natin, nandoon pa rin siya sa ospital. Ang sagot ko, ang boses ko ay nanginginig sa pagod. At ako, nawalan ako ng bahay bata dahil sa komplikasyon, Liana. Ilang beses ko ba kailangang ulitin yan? Malakas ning ibinagsak ang baso sa mesa, dahilan upang mapatalo ng aking puso. Huwag mong sisihin ang tadhana o ako sa nangyari. You should be grateful na buhay ka pa. Kung ibang doktor ang humawak sa'yo, baka pati ang bata ay wala na rin na yon. So stop acting like a victim. It's draining me. Umakyat ako sa itaas ng mag-isa. Bawat baitang ng hagdan ay tila isang bundok na kailangang akyatin. Pumasok ako sa silid na dapat ay para sa aming anak. Ang mga asul na dingding, ang malambot na crib, at ang mga bagong biling damit na hindi pa man lang nagagamit.
Lahat ay tila mga piping saksi sa aking pagdadalamhati. Naupo ako sa sahig, niyakap ang aking sarili habang ang hapdi ng operasyon ay muling gumigising sa aking katawan. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa cabinet ni Victor upang kumuha ng malinis na tuwalya. Habang inaayos ko ang kanyang mga gamit, isang gawaing nakasanayan ko na bilang isang masunuring asawa, ay nahulog ang kanyang puting coat mula sa hanger. Sa pagdampot ko rito, naramdaman ko ang isang maliit at matigas na bagay sa loob ng bulsa nito. Inilabas ko ang aking kamay at doon, sa gitna ng aking palad, ay isang hikaw. Isang hikaw na gawa sa perlas, elegante at mamahalin. Ngunit hindi ito akin. Alam ko ang bawat piraso ng aking alahas, at ang hikaw na ito ay may disenyong hindi ko kailanman bibilhin. Isang alaala ang biglang sumagi sa aking isipan. Isang familiar na disenyo na nakita ko na sa isang taong malapit sa amin. Ang aking hininga ay tila nabilao ko sa aking lalamunan. Sa gitna ng aking panghihina, ang aking mga mata ay unti-unting naningkit. Hindi lamang ang aking buhay at ang aking pagkababae ang kinuha sa akin ni Victor sa loob ng delivery room na yon. May iba pa palang itinatago ang aking asawa sa likod ng kanyang mapagkalingang maskara. Sino ang nagmamay-ari ng hikaw na ito? At bakit ito nasa bulsa ng coat ni Victor sa mismong gabi na nakikipaglaban ako para sa aking buhay? Ang katahimikan ng mansyon ay biglang napalitan ng isang banta ng bagyong darating. Sa gitna ng dilim ng silid, ang perlas sa aking kamay ay tila isang mata na nakatingin sa akin. Naghihintay na ibunyag ang isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Hindi sapat na kinuha mo ang kakayahan kong maging ina, Victor. Gusto mo rin palang nakawin, pati ang natitirang bait sa isip ko. Ang bulong na yon ay hindi lumabas sa aking mga labi, kundi nanatiling nakabara sa aking lalamunan habang nakatitig ako sa maliit na perlas na nasa aking palad. Ang ningning nito ay tila isang mapang-uyam na mata na nagpapaalala sa akin kung gaano ako naging bulag. Alam ko ang disenyong ito. Ito ang paboritong hikaw ni Clara, ang head nurse sa department ni Victor, ang babaeng laging nakabuntot sa kanya sa bawat conference, ang babaeng laging may matatamis na papuri para sa kagalingan ng aking asawa. Mabilis kong isinilid ang hikaw sa bulsa ng aking pajama nang marinig ko ang mabibigat na hakbang ni Victor sa hallway. Ang bawat yabag niya ay tila isang babala na kailangan kong itago ang aking nararamdaman sa ilalim ng isang makapal na maskara. "Liana, what are you doing in the dark?" Tanong niya habang binubuksan ang ilaw. Ang biglaang liwanag ay nadulot ng hapdi sa aking mga mata. "Why aren't you resting? I told you, you need to recover quickly. May dinner tayo next week with the hospital board, and I need you to look presentable." "Presentable?" Ulit ko. Ang boses ko ay tuyo at walang emosyon. "Victor, kakatanggal lang ng mga tahi ko. Pakiramdam ko ay nahahati pa rin ang katawan ko sa dalawa, at ang tanging inaalala mo ay ang dinner sa board. It's for our future, Liana. Para sa atin din ito." Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga kamay ay humawak sa aking mga balikat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang hawak ay mas parang isang rehas kaysa sa isang yakap. "Huwag kang maging makasarili. I saved your life, didn't I? The least you can do is support me." Hindi ako sumagot. Hinayaan ko siyang halikan ng aking no. Isang halik na malamig at walang kaluluwa. Bago siya lumabas upang asikasuhin ang kanyang mga tawag. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng silid. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi habil sa isang unti-unting nabubuong plano. Kinabukasan, habang wala si Victor at ang biyenan ko ay nasa kanyang garden, isang mahinang katok sa pintuan sa likod ang kumuha ng aking atensyon. Sa aking pagkagulat, bumungad sa akin ang mukha ni Paulo. Ang batang intern ay mukhang hindi nakatulog ng ilang gabi. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng takot. "Doktora Liana, I'm so sorry. I shouldn't be here." Pabulong niyang pahayag habang patingin-tingin sa paligid. "Paolo, anong ginagawa mo rito?
Mapapahamak ka kapag nakita ka ni Victor. Wika ko, habang mabilis siyang pinapapasok sa maliit na silid sa tabi ng kusina. Hindi ko na po kaya, doktora. Gabi-gabi ay naririnig ko ang sigaw ninyo sa loob ng delivery room. Nakikita ko ang monitor. Alam kong nakita ko ang fetal distress at ang uterine rupture signs. Bago pa man naging critical ang lahat. Nanginginig ang kanyang boses. Ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang maliit na flash drive. Binura po ni Dr. Victor ang digital log sa main system. Pero bago niya nagawa yon, nag-record ako gamit ang phone ko. Hindi ko po kayang panuurin kayong sinesermonan at ginagawang biktima ng sarili ninyong asawa. Inabot ko ang flash drive. Ang malamig na bakal nito ay tila isang sandata na nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Sa loob ng maliit na drive na ito ay ang katotohanang pilit nilang ibinabaon sa ilalim ng mga medical reports na punong-puno ng kasinungalingan. Bakit mo ito ginagawa, Paolo? Alam mong pwedeng tapusin ni Victor ang career mo bago pa man ito magsimula. Tanong ko sa kanya. Tumingin sa akin si Paolo. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Dahil naging mentor ko po kayo sa ER, doktora. Tinuruan ninyo ako na ang unang tungkulin ng isang doktor ay ang protektahan ang pasyente kahit sino pa ang kalaban. At sa gabing yon, hindi kayo itinuring na pasyente ni Dr. Victor. Itinuring kayo na isang hadlang sa kanyang pride. Akmang magsasalita pa sana ako nang biglang bumukas ang pinto ng kusina. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang putok ng baril sa gitna ng aming pag-uusap. Liana? Who are you talking to? Ang boses ni Victor ay malakas at puno ng paghihinala. Nakita ko ang biglaang pagkaputla ni Paolo. Ang anino ni Victor ay dahan-dahang lumaki sa sahig ng kusina, papalapit sa aming kinaroroonan. Ang puso ko ay tila gustong kumawala sa aking dibdib, habang mahigpit kong ikinukubli ang flash drive sa loob ng aking palad. Victor, I was just... Ang simula ko, ngunit ang mga salita ay tila napako sa aking dila. Nang tuluyang pumasok ang aking asawa sa silid, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Paolo. Gaano kalayo ang kayang gawin ni Victor upang mapatahimik ang sinumang nagtatangkang sirain ang kanyang perpektong buhay? At sa pagkakataong ito, magagawa ko bang protektahan ang tanging taong may hawak ng susi sa aking kalayaan? O muli ba akong malulunod sa kapangyarihang hawak ng aking asawa? Anong ginagawa ng isang hamak na intern sa loob ng aking pamamahay sa oras ng trabaho? Ang boses ni Victor ay hindi sumigaw. Ngunit ang bawat pantig nito ay may talim na tila kayang humiwa sa hangin. Ang kanyang mga mata, na dati ay tinitingnan ko ng may paghanga, ay naging dalawang uling na nagbabaga sa galit at pagdududa. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang kanyang anino ay tila isang malaking kamay na handang sumakal sa aming dalawa ni Paolo. Naramdaman ko ang pang-ininig ng kamay ni Paolo sa aking tabi. Ang bata ay tila nawala ng kulay sa mukha. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at puno ng takot. Sa kabilang banda, ang aking palad ay mahigpit na nakatikom sa flash drive na ibinigay niya. Ang tanging ebidensya ng aking katotohanan. Dr. Victor, I just wanted to check on Dr. Liana's recovery. Ang nauutal na sagot ni Paolo. Yumuko siya. Hindi kayang salubungin ang nagbabagang tingin ng kanyang superior. Dahil wala po siya sa ospital, naisip ko lang pong dumaan. Isang mapait at nakalilibak na tawa ang kumawala kay Victor. Humakbang siya ng dahan-dahan papalapit sa amin. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang babala ng paparating na hatol. Check on her? Since when did an intern become more concerned than the husband and the attending physician? O baka naman may iba kayong pinag-uusapan na hindi ko dapat malaman. Victor, stop it. You're overreacting. Pagmamatigas ko. Kahit na ang totoo ay tila gusto ng kumawala ng aking puso sa kaba. Paolo was just being kind. He was my student before, remember? Lumingon sa akin si Victor. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng wad na pag-aalala. Kind?
Liana, you're fragile right now. Your mind is clouded by the trauma and the medications. You shouldn't be entertaining anyone, especially not those who might put ideas in your head. Muli siyang humarap kay Paolo. Ang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Leave. Now. And don't you dare set foot in this house again, or I will make sure your career ends before you even get your license. Do I make myself clear? Walang nagawa si Paolo, kundi ang tumango ng mabilis at magmadaling lumabas. Nang marinig namin ang malakas na pagsasara ng pinto sa labas, ang katahimikan sa loob ng kusina ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Give it to me, Liana, utos ni Victor habang nakalahad ang kanyang kamay. Ang alin? Maang-maangan ko? Pilit kong pinapakalma ang aking sarili habang dahan-dahang isinusubi ang flash drive sa loob ng bulsa ng aking maluwag na robe. Whatever that boy gave you, don't play games with me. Lumapit siya na mas malapit. Ang kanyang presensya ay tila naging isang pader na nagkakait sa akin ng hangin. Alam kong may iniwan siya. Liana, listen to me. People are starting to talk in the hospital. Sinasabi nilang naging unstable ka na matapos ang operasyon. If you keep acting like this, if you keep plotting against me, mas lalo mo lang pinapatunayan na tama sila. Sila? O ikaw, Victor? Ikaw ang napapakalat ng mga kwentong yan, di ba? Ang ganti ko, ang boses ko ay puno ng pait. Bago pa man siya makasagot, pumasok si Doña Perpetua sa eksena. May hawak na tray ng gamot at tubig. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis habang nakatingin sa akin. Victor, tama na yan. Ang asawa mo ay kailangang uminom ng kanyang pampakalma. Look at her, she's shaking again. Liana, uminom ka na. Ito ang bili ng doktor para mawala ang iyong mga delusyon. Ayoko, sagot ko habang umaatras. I don't need sedatives. I need the truth. The truth is you're sick, sigaw ni Doña Perpetua. Ang kanyang boses ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa aking pandinig. Uminom ka na para hindi ka na nag-iisip ng kung ano-ano. Victor, hawakan mo siya. Naramdaman ko ang malakas na paghawak ni Victor sa aking braso. Pilit niyang ipinasok ang tableta sa aking bibig habang si Doña Perpetua ay nakamasid ng may malamig na ngiti. Wala akong nagawa, kundi ang lunukin ang mapait na gamot kasabay ng aking mga luhang hindi ko na mapigilan. Paglipas ng ilang minuto, naramdaman ko ang dahan-dahang pagbigat ng aking mga talukap. Ang paligid ay nagsimulang umikot at ang boses nila Victor at Doña Perpetua ay naging malabo, tila mga bulong mula sa ilalim ng tubig. Inalalayan ako ni Victor patungo sa kama. Ang kanyang hawak ay tila banayad, ngunit alam kong ito ay isang hawak na naglalayong ikulong ako sa isang mundo ng kawalang malay. Matulog ka na, Liana. Bulong ni Victor sa aking tenga. When you wake up, everything will be just a bad dream. Ako lang ang kakampi mo. Tandaan mo yan. Habang unti-unti akong nilalamon ng antok, naramdaman ko ang malamig na flash drive sa loob ng aking bulsa. Isang maliit na piraso ng pag-asa sa gitna ng isang lason na dahan-dahang pumapatay sa aking diwa. Ngunit sa aking panaginip, ang mukha ni Clara ay muling lumitaw, suot ang hikaw na perlas, tumatawa habang pinapanood akong malunod sa kadiliman. Bakit ba kailangan nilang patayin ang aking kaisipan? May mas malalim pa bang sikreto ang itinatago ng pamilyang ito bukod sa pagkakamali sa delivery room? At hanggang kailan ko kayang labanan ang gamot na dahan-dahang nagnanahaw ng aking lakas upang lumaban? Ang bawat pagpikit ng aking mga mata ay tila isang paglubog sa isang malalim at madilim na karagatan, kung saan ang boses ng mga tao sa paligid ko ay nagiging mahina at malayo. Ang gamot na ipinilit nila sa akin ay hindi lamang nagpabigat ng aking katawan. Tila ninahaw din ito ang aking kakayahang mag-isip ng tuwid. Sa gitna ng aking pagkakahimlay, nararamdaman ko ang malamig na pawis na namumuo sa aking noo at ang tanging nagpapanatili sa akin sa realidad ay ang matigas na bagay na nakatago sa ilalim ng aking unan. Ang flash drive ni Paolo. Nagising ako sa gitna ng gabi nang marinig ko ang dahan-dahang pagpihit ng pinto.
Ang silid ay nababalot ng kadiliman, tanging ang liwanag mula sa labas ng hallway ang nagbibigay ng anino sa taong pumasok. Akala ko ay si Victor, kaya naman pilit kong ipinikit ang aking mga mata at nagkunwaring natutulog pa rin. Ngunit sa halip na ang mabigat at mapagmataas na hakbang ng aking asawa, narinig ko ang mahina at maingat na yabag ng isang taong tila ayaw makalika ng anumang ingay. Naramdaman ko ang isang mainit at malambot na kamay na humawak sa aking no. Ang amoy ng baby powder at disinfectant, isang amoy na pamilyar sa mga taong gumugol ng buhay sa ospital. Doktora Liana, gising po ba kayo? Ang bulong na punong-puno ng pag-aalala. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Sa harap ko ay ang mukha ni Tita Belen. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng madilim na silid, tila may dalang mensahe na hindi kayang bigkasin ng malakas. Tita Belen? Ang hirap kong tugon. Ang dila ko ay tila makapal pa rin dahil sa gamot. Anong ginagawa niyo rito? Ipinadadala ko rito ng ospital para tulungan kayo sa inyong post-op care. Pero alam nating dalawa na gusto lang ni Victor na may magbantay sa inyo na mapagkakatiwalaan niya. Mabilis na wika ni Tita Belen habang tinitingnan ang pinto. Doktora, makinig kayo. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ni Victor. May mga pasyente na siyang pinatahimik noon gamit ang parehong paraan. Ang kanyang mga salita ay tila isang malamig na tubig na nagpagising sa aking natutulog na diwa. Anong ibig ninyong sabihin? 10 taon na ang nakalilipas. Bago pa kayo ikasal, may isang kaso na katulad ng sa inyo. Isang ina na namatay dahil sa katigasan ng ulo ni Victor sa delivery room. Ginawa niyang eksperimento ang buhay ng babaeng iyon para sa kanyang research paper. Binayaran niya ang pamilya, binago ang mga records, at ang yumaong pasyente ang pinalabas na may sala dahil hindi raw sumunod sa medical advice. Ang boses ni Tita Belen ay nanginginig sa galit. Ako ang nurse na naka-duty noon. Tinangka kong magsalita, pero tinakot ako ni Doña Perpetua. Sinabi niyang wawakasan nila ang lisensya ko at ang kinabukasan ng pamilya ko. Naramdaman ko ang isang matinding panghihila sa aking dibdib. Ang lalaking pinakasalan ko ay hindi lamang isang mapang-aping asawa. Siya ay isang kriminal na nagtatago sa likod ng kanyang maputing coat. Ang bawat tagumpay na ipinagmamalaki niya ay nakatayo sa ibabaw ng mga buhay na kanyang sinira. Bakit niyo po ito sinasabi sa akin na yon, tita? Tanong ko habang pilit na bumabangon kahit na tila umiikot pa rin ang paligid. Hinawakan ni Tita Belen ang aking kamay ng mahigpit. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa inyo, doktora. Pero kayo, may kapangyarihan kayong lumaban. Huwag ninyong inumin ang mga gamot na ibinibigay nila. Itapon ninyo sa lababo, sa halaman, kahit saan. Huwag lang sa loob ng katawan ninyo. Kailangan ninyong manatiling gising dahil may plano si Victor na ilipat kayo sa isang psychiatric facility sa probinsya sa susunod na linggo. Doon, tuluyan na nilang mabubura ang inyong tinid. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likuran. Psychiatric facility. Doon nila ako itatago habang pinalalaki nila ang aking anak sa ilalim ng kanilang mga kasinungalingan. Huwag kayong mag-alala, doktora. Hindi kayo nag-iisa. Muling bulong ni Tita Belen bago siya mabilis na tumayo dahil sa narinig na pagbukas ng pinto sa ibaba. Andoon sa lumang attic ang mga lumang files ni Victor mula sa 10 taon na nakalilipas. Kung makukuha ninyo ang record ng pasyenteng si Maria Santos, doon ninyo makikita ang pattern ng kanyang mga krimen. Nang makaalis si Tita Belen, naiwan akong muli sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang takot. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Tiningnan ko ang pinto ng aking silid. Ang aking pansamantalang bilangguan. Kailangan kong makarating sa attic. Kailangan kong malaman ang katotohanan bago nila ako tuluyang mailayo sa aking anak. Ngunit paano ako makakagalaw sa loob ng bahay na ito, kung saan ang bawat sulok ay may matang nakabantay, at ang bawat hakbang ko
ay tila binabantayan ng isang asawang handang pumatay ng kaluluwa para lamang sa kanyang dangal. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng tunog ng papalapit na hakbang ni Victor sa hallway. Ang bawat yabag niya ay tila isang paalala na ang oras ay mabilis na nauubos. Ano ang gagawin ko kapag pumasok siya at nakitang gising ako? Magagawa ko bang itago ang apoy sa aking mga mata o ito na ba ang sandaling sisiklab ang lahat? Ang pinakamahusay na paraan para talunin ang isang halimaw ay ang maging isang salamin na magpapakita ng kanyang sariling kasinungalingan. Ito ang huling kaisipang pinanghawakan ko bago ko dahan-dahang iminulat ang aking mga mata sa liwanag ng umaga. Ang sikat ng araw na tumatagos sa aming bintana ay tila nanunukso, nagbibigay ng huwad na pag-asa sa isang bahay na puno ng pagkabulok. Naramdaman ko ang pagpasok ni Victor sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nagmamadali. Tila kampante na siya sa kanyang tagumpay. "Good morning, Han. You look much better today." Wika niya habang inilalapag ang isang tray ng almusal sa aking tabi. Ang kanyang boses ay malambing. Ang uri ng lambing na ginagamit niya kapag may gusto siyang makuha mula sa isang pasyente. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagpakita ng galit. Sa halip, pinilit kong palambutin ang aking mga mata at dahan-dahang ngumiti. Isang ngiting alam kong kasing huwad ng kanyang pagkatao. "Salamat, Victor. Tama ka. Kailangan ko ngang magpahinga. Pasensya na sa mga nasabi ko noong mga nakaraang araw. Siguro nga ay dala lang ito ng stress at ng mga gamot." Nakita ko ang panandaliang paggagulat sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang mapagtagumpayang kislap. Umupo siya sa gilid ng aking kama at hinawakan ang aking kamay. "I'm so glad to hear that, Liana. I knew you would understand eventually. Ginagawa ko lang ang lahat ng ito dahil mahal kita. Ayaw kong makita kang nahihirapan." Alam ko, ang mahinahong tugon. "Gusto ko nang gumaling, Victor. Gusto ko nang makasama ang anak natin. Gagawin ko ang lahat ng ipapagawa mo." Ipinakita ko sa kanya ang aking pagsunod. Ininom ko ang baso ng tubig na may kasamang tableta. Ngunit, sa isang mabilis at sanay na galaw ng isang doktor, itinago ko ang gamot sa ilalim ng aking dila. Nang humalik siya sa aking no at lumabas ng silid, mabilis ko itong iniluwa sa isang tissue at itinago sa ilalim ng aking kutson. Sa sumunod na ilang araw, naging isang perpektong martir na asawa ako. Tumutulong ako sa pag-aayos ng gamit ng bata, nakikipag-usap ng mahinahon kay Doña Perpetua, at hinahayaan si Victor na maghari-harian sa bawat desisyon. Sa paningin nila, ang mapanganib na si Doktora Liana Alcaraz ay napaamo na. Ang apoy ng aking paghihimagsik ay tila naging abo na lamang sa kanilang mga mata. "You see, Victor, I told you. A little discipline and the right medication will fix her," narinig kong sabi ni Doña Perpetua habang nagmemeryenda sila sa garden. Ang kanilang mga boses ay malinaw na umaabot sa aking balkonahe. "She's fine now, Ma. But we still need to proceed with the facility in Laguna next week, just to be sure na hindi na siya babalik sa dati niyang ugali, lalo na't malapit na ang promotion ko," sagot ni Victor. Ang bawat salita niya ay tila isang pahon na ibinabaon sa aking galit, ngunit nanatili akong tahimik. Nakasuot ako ng maskara at hinding-hindi ko ito huhubarin hanggang sa makuha ko ang kailangan ko. Isang gabi, nang malalim na ang tulog ng lahat at ang tanging naririnig ay ang rhythmic na tunog ng orasan sa hallway, dahan-dahan akong bumangon. Ang bawat galaw ko ay maingat. Ang aking mga paa ay tila hindi tumatapak sa sahig upang hindi makalika ng anumang tunog. Hawak ko ang isang maliit na flashlight at ang flash drive na iniwan ni Paulo. Ang daan patungo sa attic ay nakatago sa dulo ng aming storage room. Ang bawat hakbang ko sa makipot na hagdanan ay tila isang paglalakbay patungo sa kailaliman ng impyerno. Ang hangin sa itaas ay luma at puno ng alikabok, amoy ng mga nakalimutang alaala at mga lihim na pilit ibinaon. Sinalat ko ang mga lumang kahon. Ang aking mga daliri ay nanginginig sa kaba at lamig. "Maria Santos!
Maria Santos! Ang pabulong kong pag-uulit sa pangalang ibinigay ni Tita Belen. Sa wakas, sa pinakasulok ng isang lumang cabinet na may tatak na Hospital Records, 2014, nahanap ko ang isang kulay brown na folder. Sa loob nito ay ang mga litrato, lab results, at ang tunay na surgical narrative ng isang babaeng namatay sa ilalim ng mga kamay ni Victor. Ang mga detalye ay nakapanlulumo. Isang sadyang kapabayaan, isang maling desisyon na itinago sa likod ng kapangyarihan ng pamilya Reyes. Ngunit hindi lamang iyon ang hanap ko. Sa ilalim ng folder ni Maria Santos ay may isa pang sobre. Isang sobreng may pangalan ni Clara. Sa loob nito ay ang mga resibo ng isang condominium unit at mga alahas na binili ni Victor para sa kanya. Gamit ang pera mula sa aming joint account, ang perang pinaghirapan ko sa ER. Naramdaman ko ang pag-akyat ng pait sa aking lalamunan. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing hindi ko pagtulog para sa aming kinabukasan, ay ginamit lamang niya upang tustusan ang kanyang kataksilan. Sa gitna ng aking pag-iisa sa madilim na attic na yon, ang aking tahimik na pagluha ay napalitan ng isang tuyong tawa. Victor, hindi mo lang pala kinuha ang buhay ko. Hinakawan mo rin ang kaluluwa ko. Bulong ko sa hangin. Isinilid ko ang lahat ng dokumento sa loob ng aking robe. Ngunit nang akmang bababa na ako, narinig ko ang isang tunog mula sa ibaba. Ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob ng storage room. Ang liwanag ng isang flashlight ay nagsimulang gumapang sa hagdanan, patungo sa kinaroroonan ko. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Sino ang gising sa ganitong oras? Si Victor ba? O si Doña Perpetua? Wala akong mapantataguan sa masikip na attic na ito. Ang tanging magagawa ko ay manatiling nakatayo sa dilim, yakap-yakap ang mga ebidensya ng kanilang pagkakasala, habang ang anino ng taong papaakyat ay dahan-dahang lumalaki sa pader. Magagawa ko bang panatilihin ang aking maskara kung ang taong ito ang makakahuli sa akin? O ito na ba ang katapusan ng aking pinakamalaking pagpapanggap? Ang bawat segundo ng paghihintay sa dilim ng attic ay tila isang habambuhay na paghatol. Ang liwanag ng flashlight ay dahan-dahang lumapit at ang tunog ng bawat hakbang sa lumang kahoy na hagdanan ay tila isang palasong tumatama sa aking dibdib. Ngunit bago pa man tuluyang sumilip ang mukha ng taong iyon, isang familiar na boses ang bumasag sa katahimikan. Doktora, bilisan ninyo. Gising si Victor, hinahanap niya ang kanyang gamot. Bulong ni Tita Belen. Ang kanyang muka ay puno ng pawis at takot. Agad niya akong inalalayan pababa, tinulungan akong itago ang mga folders sa ilalim ng aking kutson bago pa man bumukas ang pinto ng aming master bedroom. Nakaligtas ako sa gabing yon. Ngunit ang mas malaking pagsubok ay dumating makalipas ang 3 araw, ang gabi ng parangal. Isang marangyang selebrasyon para sa mga natatanging doktor ng bansa, kung saan si Victor ang pangunahing tatanggap ng tropeo para sa kanyang innovation sa maternal health. You look stunning, Liana. Ang gown na ito ay perpekto para itago ang anumang bakas ng iyong panghihina. Wika ni Victor habang inaayos ang aking kwintas sa harap ng malaking salamin. Ang kanyang mga kamay ay malamig at ang kanyang tingin sa refleksyon ko ay walang bakas ng paghanga. Tila ba isa lamang akong mamahalin na accessory na kailangan niyang bitbitin? Salamat, Victor. Karangalan ko ang tumayo sa tabi mo, ang sagot ko. Ang boses ko ay matamis, ngunit ang aking mga mata ay nakapako sa aking sariling refleksyon. Suot ko ang maskara ng isang tapat na asawa, kahit na ang bawat hibla ng aking gown ay tila sumasakal sa aking pagkatao. Pagdating sa grand ballroom ng hotel, ang bawat mata ay nakatuon sa amin. Ang bawat pagbati ng, "Congratulations, Dr. Reyes!" at "Ang ganda pa rin ni Doktora Liana!" ay tila mga insultong kailangan kong lunukin ng may ngiti. Sa gitna ng karamihan, nakita ko si Clara. Nakasuot siya ng isang pulang gown na tila humahamon sa aking presensya. At doon, sa kanyang kaliwang tenga, ay ang kapares ng perlas na hikaw na nahanap ko sa coat ni Victor. Hindi siya nagtatago.
Sa halip, binigyan niya ako ng isang mapang uyam na ngiti habang itinataas ang kanyang baso ng champagne. Dr. Liana, it's so good to see you out and about. We were all so worried about your condition. Wika ni Clara nang lumapit siya sa amin. Ang diin niya sa salitang condition ay tila isang paalala na sa paningin ng ospital, ako ay isang babaeng nawawala na sa katinuan. I'm much better, Clara. Salamat sa pag-aalaga mo kay Victor habang wala ako. I heard you've been very hands-on. Ang ganti ko. Sapat na upang makita ang panandaliang pagkabahala sa kanyang mga mata. Nagsimula ang programa at ang bawat salita ng MC tungkol sa kabutihan at galing ni Victor ay tila isang malaking biro. Nang tumayo si Victor sa entablado upang tanggapin ang kanyang parangal, ang buong hall ay tumayo upang magbigay ng standing ovation. I dedicate this award to my beautiful wife Liana. Simula ni Victor. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin na kayang magpaiyak ng sinumang hindi nakakaalam ng katotohanan. She has been my rock, my inspiration. Ang kanyang sakripisyo ang nagtulak sa akin na maging mas mabuting doktor. Liana, mahal ko. Para sa iyo, ito. Lahat ay lumingon sa akin. Ang mga palakpakan ay tila isang bagyong nagnanais na tangayin ang aking natitirang bait. Numiti ako. Tumayo ng tuwid at dahan-dahang pumalakpak. Ngunit sa ilalim ng aking mesa, ang aking kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang subreng naglalaman ng mga kopya ng record ni Maria Santos at ang mga larawan ng kondo ni Clara. May sorpresa rin ako para sa iyo, Victor. Bulong ko sa aking sarili, habang ang ilaw ay nakatutok sa aking nakangiting muka. Sa gitna ng katuwaan, isang kilalang journalist na malapit sa akin ang lumapit at bumulong. Liana, are you sure about this? This will destroy everything, not just him, but the reputation of the hospital you love. Tumingin ako kay Victor, na kasalukuyang nagpapakuha ng larawan kasama si Clara at ang kanyang ina. Ang kanilang mga tawa ay tila isang tunog ng tagumpay na hindi nagtatagal. Hindi ko sisirain ang ospital. Ang sagot ko. Ang boses ko ay kasing talim ng isang surgical blade. Lilinisin ko lang ang mansa na matagal na nilang pilit na itinatago. Ngunit bago ko pa man maibigay ang sobre, naramdaman ko ang isang mahigpit na paghawak sa aking braso. Si Doña Perpetua. Ang kanyang muka ay maputla at puno ng takot. Liana, may tawag mula sa ospital. Ang anak mo, may nangyaring hindi maganda. Kailangan nating umalis ngayon din. Ang puso ko ay tila huminto sa pagtibo. Ang aking anak? Ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin na lumaban ay biglang nasa panganib. O isa lamang ba itong mitsa upang pigilan ang aking planong pagsabog? Nasaan ang anak ko? Ang sigaw ko. Hindi na alintana ang mga taong nakatingin sa amin. Ang ngiti ni Victor mula sa entablado ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang madilim at misteryosong tingin na tila ba sinasabi niyang, ang laro ay nagsisimula pa lamang, Liana. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng ospital ay tila isang pagtakbo sa ilalim ng tubig. Mabigat, hapo, at halos hindi makahinga. Ang mahabang gown na suot ko na kanina lang ay simbolo ng aking pagpapanggap bilang isang marangal na asawa, ngayon ay tila isang mabigat na kadenang pumupulupot sa aking mga binti. Hindi ko na alintana ang mga nurse na napapatingin sa akin o ang ingay ng aking sapatos na umaalingaw-ngaw sa sterile na katahimikan ng NICU. Nasaan ang anak ko? Victor, nasaan ang baby? Ang halos paos kong pagsusuma mo nang makita ko ang aking asawa na kalmado lang na nakatayo sa tapat ng glass window ng nursery. Lumingon si Victor. Ang kanyang muka ay walang bakas ng pagmamadali. Calm down, Liana. You're making a scene again. It was just a minor spike in her temperature. The nurses handled it. Pero tingnan mo ang sarili mo. You look hysterical. Ito ba ang dapat makita ng mga staff sa asawa ng isang awardee? Minor spike? Sabi ni Mama may nangyaring hindi maganda. Hinarap ko si Doña Perpetua na kabababa lang mula sa sasakyan.
Ngunit ang matanda ay umiwas lamang ng tingin at nagkunwaring inaayos ang kanyang petaka. Doon ko naramdaman ang isang malamig na hapdi sa aking dibdib. Isang laro. Pinaglaruan nila ang takot ng isang ina para lamang ilayo ako sa ballroom, para pigilan ang anumang balak ko. Ang bawat hibla ng aking takot ay ginamit nilang sandata laban sa akin. Nanlabo ang aking paningin, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa luhang kanina ko pa pilit na ibinabaon. Tumakas ako. Hindi ko na kaya ang amoy ng disinfectant na humahalo sa amoy ng kasinungalingan ni Victor. Tumakbo ako patungo sa maliit na garden sa likod ng ospital, ang tanging lugar kung saan walang CCTV, walang mapanghusgang mga mata, at walang Victor na nagdidikta kung paano ako dapat huminga. Naupo ako sa isang lumang bench, ang aking mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang unang patak ng luha ay tuluyang kumawala. Hindi ito luha ng panghihina, kundi luha ng isang pagod na kaluluwa. Ang bawat hikbi ay tila isang pagpunit sa maskarang matagal ko ng suot. Liana, isang malalim at pamilyar na boses ang bumasag sa aking pag-iisa. Mabilis kong pinunasan ang aking mga pisingi at tumayo, handang muling isuot ang aking balute. Ngunit nang lumingon ako, hindi ang galit na mukha ni Victor ang bumungad sa akin, si Dr. Aris Valeriano. Ang lalaking huli kong nakita bago ako nagpasyang magpakasal kay Victor. Ang lalaking dati ay kasabay ko sa bawat shift sa ER. Ang lalaking nakakaalam kung gaano katapang ang aking puso bago ito unti-unting dinurog ng maling pag-ibig. Aris, anong ginagawa mo rito? Ang tanong ko, ang boses ko ay nanginginig pa rin. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at hinubad ang kanyang suot na suit jacket. Isinampay niya ito sa aking mga balikat. Ang init niyon ay tila isang yakap na matagal ko nang kinalimutan ang pakiramdam. I was at the gala, Liana. Nakita-kitang tumakbo palabas. You looked like you were drowning. I'm fine, Addis. I'm just tired. Ang pilit kong pagmamatigas habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa kanyang jacket. Amoy kakahuyan at malinis na linen ang kanyang kasuotan, isang amoy na nagpabalik sa akin sa mga panahong ang tanging problema ko lang ay ang dami ng pasyente sa ER. You don't have to lie to me. Hindi ka marunong magtago ng sakit, Liana. Kahit nung intern pa lang tayo, ang mahina niyang wika. Dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay na mahigpit na nakakuyom sa bench. Ang kanyang paghawak ay hindi mapang-angkin, hindi katulad ng kay Victor. Ito ay isang hawak na nagtatanong kung kaya ko ba. Sa isang sandali, hinayaan ko ang aking sarili na manatili sa ganoong posisyon. Ang init ng kanyang palad, laban sa aking nanginginig na mga daliri, ay tila isang gamot na dahan-dahang humiilom sa aking nagdurugong puso. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na naramdaman kong nakikita ako. Hindi bilang asawa ni Dr. Reyes, hindi bilang isang pasyenteng unstable, kundi bilang si Liana. Bumalik ka na sa loob, Aris. Baka makita tayo ni Victor, ang bulong ko. Ngunit hindi ko binawi ang aking kamay. Hayaan mo siya, Liana. Nandito ako para sa'yo, hindi para sa kanya. Ang sagot ni Aris. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan na tila ba handa siyang makipaglaban sa buong mundo para lang sa sandaling ito ng katahimikan. Ngunit ang aming munting mundo ay biglang niyanig ng tunog ng isang flash ng kamera mula sa madidilim na halamanan. Sabay kaming napalingon at doon, sa di kalayuan, ay nakita ko ang isang aninong mabilis na naglakad palayo. Isang masamang kutob ang bumalot sa akin. Sa mundong binuo ni Victor, walang puwang para sa kabutihan. Ang bawat yakap, ang bawat hawak, ay maaring gamitin bilang lason. Liana, wait! Ang tawag ni Aris. Ngunit mabilis ko nang binawi ang aking kamay at hinubad ang kanyang jacket. Tumakbo ako pabalik sa loob. Ang puso ko ay muling bumilis ang tibok. Pagpasok ko sa lobby, nakita ko si Victor na nakasandal sa pader, may hawak na cellphone
at may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. How was the garden, hun? Sariwa ba ang hangin kasama ang dati mong kasintahan? Ang tanong ni Victor. Ang kanyang boses ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Salamat sa mga litrato. Ngayon, hindi ko na kailangang magpaliwanag sa board kung bakit kailangan kitang ilipat sa Laguna. Ang ebidensya ng iyong pagtataksil sa gitna ng iyong pagkabaliw ay magiging sapat na upang hindi mo na kailanman makuha ang ating anak. Naramdaman ko ang pagguho ng mundo sa aking paanan. Ang aking unang patak ng luha para sa aking sarili ay naging isang malaking banta para sa aking kinabukasan. Magagawa ko pa bang bawiin ang aking anak? Kung ang tanging taong nagbigay sa akin ng pag-asa ang siyang gagamitin ni Victor upang tuluyan akong ibaon? Isang obra maestra ng kabaliwan, Liana. Yan ang ginawa mo sa sarili mo ngayong gabi. Ang boses ni Victor ay parang isang maruming bulong na gumagapang sa loob ng aming madilim na silid. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang liwanag nito ay nagpapakita ng malinaw na kuha naming dalawa ni Aris sa garden. Isang imahe ng dalawang taong tila nagtatapat ng pag-ibig sa gitna ng kadiliman. Sa bawat pagpindot niya sa screen, nararamdaman ko ang paghigpit ng bitag na kanyang itinayo sa paligid ko. I will make sure you rot in that facility, Liana. Pagpapatuloy niya. Ang kanyang mukha ay malapit na sa akin, amoy alak at tagumpay. Bukas na bukas, pirpirmahan na ni Mama ang mga huling dokumento. At ang anak natin? Lalaki siyang naniniwala, iniwan siya ng kanyang ina dahil mas pinili nito ang ibang lalaki kaysa sa kanya. That is my promise to you. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakaupo sa gilid ng kama. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking robe. Sa loob ng aking bulsa, naroon pa rin ang flash drive ni Paolo at ang mga dokumento mula sa attic. Ang bawat pang-iinsulto ni Victor ay tila isang hangin na nagpapasiklab sa apoy sa loob ng aking dibdib. Hayaan mo siyang maging kampante. Hayaan mo siyang maniwala na nanalo na siya. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang niyanig ng sunod-sunod na tunog ng notification mula sa cellphone ni Victor. Ang tunog ng mga mensaheng dumarating na mabilis ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Nakita ko ang dahan-dahang pagbabago ng anyo ng kanyang mukha, mula sa pagiging mapagmataas, patungo sa isang malalim na pagkabahala. What the hell is this? Ang mura niya, habang mabilis na nag-i-scroll sa kanyang screen. Hindi ko na kailangan magtanong. Alam ko na ang mangyayari. Ang journalist na kinausap ko sa gala ay hindi nag-aksyaya ng panahon. Isang artikulo ang lumabas sa social media page ng isang sikat na news outlet, isang blind item, tungkol sa isang tanyag na obstetrician na gumagawa ng mga illegal na eksperimento sa kanyang mga pasyente upang mapataas ang kanyang ranggo. Kasama sa artikulo ang mga malabong litrato ng mga lumang records. Ang mga records ni Maria Santos na nakuha ko sa attic. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Perpetua. Ang kanyang muka ay maputla at halos hindi makahinga sa takot. Victor, ang cellphone ko, puno ng tawag mula sa board. Sinasabi nilang may kumakalat na balita tungkol sa ospital at sa pangalan mo. Ano itong ginawa mo? I didn't do anything, Ma. Kasinungalingan ang lahat ng yan. Sigaw ni Victor. Ang kanyang boses ay nanginghinig na sa galit. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ikaw ang gumawa nito, di ba? Kahit nakakulong ka sa bahay na ito, nakuha mo pang magkalat ng lason. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking likod ay tuwid na tuwid sa unang pagkakataon matapos ang operasyon. Ang panghihina na pilit nilang ipinaparamdam sa akin ay biglang naglaho. Lason, Victor? O ang katotohanan na matagal mo nang ibinaon? Hindi ako ang sumira sa'yo. Ang sarili mong mga kamay, ang sarili mong ambisyon ang gumawa niyan. Isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa labas ng aming bahay. Ang tunog ng mga sasakyang humihinto sa tapat ng aming gate ay tila mga hudyat ng isang paglusob.
Sumilip si Doña Perpetua sa bintana at napahawak sa kanyang dibdib. Ang mga reporter, Victor, nasa labas na sila. At ang mga pulis? Bakit may mga pulis? Naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam ng katarungan na dahan-dahang dumadaloy sa aking mga ugat. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga pisingi sa loob ng delivery room, ang bawat gabing pilit nilang ipinalunok sa akin ang gamot na nagnanahaw ng aking diwa, lahat ng iyon ay nagbunga na. Doktora Liana Alcaraz, ang mahinang bulong ko sa aking sarili. Gising na muli ang doktora. Nilapitan ako ni Victor. Ang kanyang mga kamay ay akmang sasakal sa akin sa gitna ng kanyang desperasyon. Ipapapatay kita, Liana. Sisirain ko ang buhay mo bago mo ako tuluyang mapabagsak. Ngunit bago pa man niya ako mahawakan, ang tunog ng pagkasira ng aming pintuan sa ibaba ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang bawat yabag ng mga taong umaakyat sa hagdanan ay tila isang bilang ng mga natitirang sandali ng kanyang kalayaan. Hindi na ikaw ang doktor dito, Victor. Ang matapang kong pahayag habang nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga matang puno na ngayon ng takot. Isa ka na lang pasyenteng kailangang harapin ang sarili niyang sakit. Cliffhanger. Ang mga pulis ay pumasok sa silid, ngunit hindi si Victor ang kanilang unang nilapitan. Isang warrant of arrest ang inilabas, ngunit para kanino? At ano ang gagawin ni Victor nang makita niyang ang kanyang sariling ina ay dahan-dahang umaatras at tila handang isakripisyo siya upang iligtas ang saril dangal? Ang katarungan ay hindi laging matamis. Madalas, amoy ito ng gamot at malamig na bakal ng silid kung saan nagsimula ang lahat. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa loob ng banyo ng ospital. Sa unang pagkakataon matapos ang malagim na gabing iyon, muli kong isinuot ang aking puting coat. Ang tela nito ay tila mas mabigat kaysa sa dati, dala ang bigat ng bawat pasyenteng hindi ko na ipagtanggol, at ang bigat ng sarili kong pangarap na dinurog ng sarili kong asawa. Hinawakan ko ang aking tiyan, kung saan ang tahi ng operasyon ay tila isang mahabang uod na nananatiling nakabaon sa aking balat. Ang sugat na ito ay hindi natanda ng aking pagkatalo. Ito na ang aking paalala na ako ay isang survivor. Doktora Liana, tinatawag na po kayo sa boardroom, ang mahinang tawag ng isang nurse mula sa labas. Huminga ako ng malalim. Sa bawat hakbang ko sa pasilyo, nararamdaman ko ang mga mata ng mga kasamahan ko sa trabaho. Ang iba ay puno ng awa. Ang iba ay puno ng pagdududa. Ngunit wala akong pakialam. Hindi ako narito para sa kanilang simpatya. Pagbukas ng pintuan ng boardroom, bumungad sa akin ang isang mahabang lamesa kung saan nakaupo ang mga pinakamaimpluwensyang doktor ng bansa. Sa dulo ng lamesa, nakaupo si Victor. Wala na ang kanyang kurbata, gulo-gulo ang kanyang buhok, at ang kanyang mga mata ay tila sa isang hayop na nasusukol sa kanto. Sa tabi niya ay si Doña Perpetua, na kahit sa gitna ng kahihiyan ay nagagawa pa rin magtaas ng kilay na tila ba kami pa rin ang may utang na loob sa kanila. Let us begin, ani Dr. Arante, ang chairman of the board. Dr. Victor Reyes, you are being accused of gross medical negligence, falsification of medical records, and unethical conduct. What do you have to say? Tumayo si Victor. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag. Sirs, this is a witch hunt. Ang asawa ko, si Liana, she is suffering from severe postpartum psychosis. She's been hallucinating ever since the delivery. She even had a breakdown at the gala. Ang mga dokumentong sinasabi niya ay gawa-gawa lang ng isang isip na desperadong humanap ng masisisi sa kanyang sariling komplikasyon. Is that so, Victor? Ang mahinahon kong singit. Nanatili akong nakatayo. Ang aking tinig ay malamig at matatag. Tila isang surgical blade na dahan-dahang humahati sa kanyang mga kasinungalingan. Psychosis pa ang tawag mo sa digital logs na nakuha mula sa system bago mo ito binura? Psychosis ba ang tawag sa lab results ni Maria Santos
na itinago mo sa loob ng 10 taon? You're lying! Wala kang ebidensya! Sigaw ni Victor. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Chairman, look at her! She's unstable! Kagabi lang ay nakita ko siyang may kasamang ibang lalaki sa garden. She's trying to destroy me because she knows I will leave her. Enough, Victor, ani Dr. Arante. Doktora Alcaraz, do you have the evidence you're talking about? Inilabas ko ang flash drive at ang folder na kulay kape. Inilapag ko ito sa gitna ng lamesa nang walang anumang tunog. Tanging ang bigat ng katotohanan ang umalingaw-ngaw sa silid. Hindi lamang records ang narito. Narito rin ang testimonya ni Paulo, ang intern na pinagbantaan mo, at ni Tita Belen, ang nurse na naging saksi sa iyong mga krimen noon at ngayon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Paolo kasama ang legal counsel ng ospital. Ang bata ay tumingin sa akin, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang tapang na nawala sa akin noon. I witnessed everything, sir. Panimula ni Paolo. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Dr. Victor deliberately ignored the signs of uterine rupture. He even joked about Dr. Liana's pain. At heto po ang orihinal na audio recording mula sa aking phone. Pinindot ni Dr. Arante ang play. Ang boses ni Victor na tumatawa, ang aking mga pagsusumamo, at ang tunog ng monitor na nagpapakita ng fetal distress ay pumuno sa silid. Ang bawat salita ni Victor, ay talang yan. She's just being a woman. Ay tila mga saksak sa puso ng lahat ng nakikinig. Napahawak si Doña Perpetua sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumalayo ang kanyang upuan kay Victor. I didn't know it was this bad, Victor. Sabi mo ay maayos ang lahat. Ma, huwag mo akong iwan na yon! Ang desperadong sigaw ni Victor. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng purong kasamaan. You think you won, Liana? Kahit mawalan ako ng lisensya, akin pa rin ang bata. You will never get custody because you have a history of mental instability na ako mismo ang nag-certify. I will take her away from you. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa aking mga labi. Hindi mo na magagawa yon, Victor. Dahil sa oras na ito, ang mga pulis ay nasa bahay mo na para imbestigahan ang mga gamot na ipinipilit ninyong ipakain sa akin. At tungkol sa bata, biglang tumunog ang telepono sa loob ng boardroom. Dr. Arante picked it up, his face turning pale. Tumingin siya sa aming lahat. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Victor. Dr. Reyes, your daughter. There is a complication with the nursery records. It seems you didn't just falsify medical files. You falsified her birth certificate too. Who is the biological mother of that child, Victor? Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng kamatayan. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Isang lihim na hindi ko inaasahan ang biglang lumutang. Tumingin ako kay Victor at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Isang takot na hindi galing sa pagkawala ng lisensya, kundi sa isang katotohanang mas malalim pa sa kanyang mga krimen. Cliffhanger. Sino nga ba ang tunay na ina ng batang inakala ni Liana na sa kanya? At ano ang gagawin ni Liana na yung ang tanging dahilan ng kanyang pakikipaglaban ay tila isang malaking kasinungalingan din? Patay na ang tunay mong anak, Liana. Namatay siya sa loob mismo ng sinapupunan mo dahil sa katigasan ng ulo mo. Ang boses ni Victor ay hindi na tunog ng isang doktor. Ito ay tunog ng isang hayop na sugatan at nais na lamang manakit bago tuluyang malagutan ng hininga. Sa loob ng boardroom, ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang libong karayom na sabay-sabay na bumaon sa aking balat. Ang bawat salita niya ay tila isang malakas na hampas sa aking dibdib, dahilan upang ang hangin sa aking mga baga ay tuluyang maglaho. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang ingay ng aircon, ang bulungan ng mga board members, at ang mabilis na paghinga ni Paolo ay naging malabo. Ang tanging malinaw ay ang mukha ni Victor. Puno ng puot, puno ng pait,
at puno ng isang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Anong sinasabi mo? Ang tanging lumabas sa aking mga labi. Ang boses ko ay tila galing sa ilalim ng lupa. The baby died that night, Liana. Uterine rupture, fetal distress. Hindi na siya umabot. Ang sigaw ni Victor habang tinuduro ako. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng ilaw ng boardroom. Pero hindi ko pwedeng hayaang masira ang pangalan ko. Hindi pwedeng malaman ni Mama na nabigo ako. Kaya nang mamatay ang anak ni Clara sa parehong gabi, pinalitan ko ang records. Ang batang inaalagaan mo, ang batang mahal na mahal mo, siya ay anak ng isang pasyenteng namatay din at walang kamag-anak na kukuha. I fabricated everything to keep you sane and to keep my mother happy. Naramdaman ko ang dahan-dahang paglambot ng aking mga tuhod. Napakapit ako sa sandalan ng upuan. Ang aking mga daliri ay nabaon sa malambot na balat nito. Ang batang naramdaman kong sumisipa sa loob ko, ang batang narinig kong umiyak sa aking panaginip, ay wala na. At ang batang binuwis ko ang aking buhay upang mailigtas ay isang kasinungalingang binuo ni Victor upang pagtakpan ang kanyang sariling pagkakamali. Kahayupan. Ang mahinang sambit ni Dr. Arante, ang chairman ng board. Victor, hindi ka lang naging pabaya, naging halimaw ka. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Doña Perpetua na dahan-dahang tumayo. Ang kanyang muka ay hindi nakakikitaan ng put, kundi ng purong pagkadire. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili niyang anak. Huwag mo akong madami-damay sa kabalbalan mo, Victor. Ang malamig na wika ng matanda. I wanted an heir, but I never asked for a stolen life. You are on your own now. Ang bawat hakbang ng mga pulis na pumasok sa silid ay tila mga martilyong nagpapatibay sa aking pagkawasak. Pinanood ko silang lapitan si Victor. Ang dating mapagmataas na doktor ay dahan-dahang napaluhod. Ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatago sa ilalim ng lamesa habang kinakabitan siya ng malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Wala akong naramdamang tuwa. Wala akong naramdamang tagumpay. Ang tanging nararamdaman ko ay ang isang malaking butas sa aking puso na hindi na kailanman mapupunan ng anumang katarungan. Ang bawat luhang pumatak sa aking pisingi ay hindi na para sa aking sarili, kundi para sa anak na hindi ko man lang nayakap, hindi man lang nahalikan, at hindi man lang nabigyan ng pangalan. Doktora Liana, ang mahinang tawag ni Aris. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa aking siko upang alalayan ako. Kailangan nating lumabas dito. You need air. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong kinuha ang aking puting coat at hinubad ito. Inilapag ko ito sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng mga dokumentong sumira sa buhay ng lalaking minahal ko noon. Ang tela nito ay tila isang pasanin na ayaw ko nang dalhin pa. Nang lumabas ako ng boardroom, ang pasilyo ng ospital ay tila naging isang mahabang tunnel na walang katapusan. Ang bawat nurse at doktor na nadadaanan ko ay tila mga anino na lamang. Naglakad ako patungo sa nursery. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat at pag-aalinlangan. Tumigil ako sa tapat ng malaking glass window. Sa loob, nakita ko ang isang sanggol na mahimbing na natutulog sa loob ng kanyang incubator. Isang maliit na batang walang malay sa kaguluhang nangyayari sa paligid niya. Ang batang inakala kong bahagi ng aking laman at dugo. Sino ka? Sino ang tunay mong ina? At paano ko magagawang mahalin ang isang batang nagsisilbing paalala ng pinakamalaking kasalanan ng aking asawa? Naramdaman ko ang muling pag-init ng aking mga mata. Sa gitna ng aking pighati, isang tanong ang nanatiling nakatitig sa akin mula sa kabilang panig ng salamin. Magagawa ko bang maging ina sa isang batang ninakawan? Din ng pagkakataong makilala ang kanyang tunay na pamilya? O ang batang ito ba ang magiging huling pako sa krus na aking papasanin habang buhay? Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang pagsusumamo para sa isang kasagutang hindi ko alam kung handa ko nang tanggapin. Sa gitna ng aking pagkakaulila,
Ang katarungan ay tila isang malupit na biro na nag-iwan sa akin ng isang buhay na kailangan kong muling buuin mula sa mga piraso ng isang masakit na katotohanan. Ang pinakamahirap na libing ay ang libing ng isang pangarap na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong huminga sa iyong mga bisig. Ang bawat hakbang ko palabas ng ospital ay tila isang paglayo sa isang bahagi ng aking sarili na kailanman ay hindi ko na mababawi. Ang sikat ng araw ay masakit sa aking mga mata. Tila ba pinupuna nito ang kadilimang namamayani sa aking puso? Wala na si Victor. Wala na ang kasinungalingang binuo niya. Ngunit kasabay ng kanyang pagbagsak ay ang paglalaho rin ng batang inakala kong bunga ng aking paghihirap. Ang aking totoong anak ay isa na lamang alaala ng isang gabing puno ng dugo at kapabayaan. Lumipas ang mga buwan na tila isang malabong panaginip. Nanatili ako sa aking maliit na apartment, malayo sa mansyong puno ng multo ng pamilya Reyes. Ang bawat umaga ay isang pakikibaka laban sa katahimikan. Ngunit sa gitna ng aking pag-iisa, isang boses ang hindi napagod na tumawag sa akin. Liana, hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng ito ng madisa. Ang galing mo bilang doktor ay hindi natatapos sa trahedyang ito. Wika ni Ares habang nakaupo ka nga sa isang maliit na park. Hindi siya lumayo. Hindi siya bumitiw kahit ilang beses ko siyang itinulak palayo. Ares, paano ako magliligtas ng ibang buhay kung ang sarili kong anak ay hindi ko man lang naipagtanggol? Ang tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pait. Dahil doon ka kukuha ng lakas, Liana. Dahil alam mo ang pakiramdam ng mawalan, ikaw ang pinakakwalipikadong doktor na titiyak na wala ng ibang ina ang dadaan sa pinagdaanan mo. Ang malalim niyang tugon. Ang kanyang mga mata ay tila isang angkla na nagpapanatili sa akin sa gitna ng bagyo. Isang hapon, nakatanggap ako ng isang sulat mula sa board ng St. Jude Medical Center. Hindi ito tungkol sa kaso ni Victor. Ito ay isang paanyaya. Inaalok nila sa akin ang posisyon bilang Jamdoc Ihua, Medical Director, ng itatayo nilang Women's Autonomy and Rights Center. Isang pasilidad na nakatuon sa pangangalaga at proteksyon ng karapatan ng mga kababaihan sa loob ng ospital. Nang bumalik ako sa ospital, hindi na ako ang biktima. Nakasuot ako ng bagong puting coat, ang aking buhok ay maingat na nakaayos, at ang aking mga mata ay may bagong ningning ng determinasyon. Sa bawat pasyenteng hinahawakan ko, nararamdaman ko ang dahan-dahang paghilom ng aking sariling sugat. Ang batang ninakaw ni Victor, ang ulilang sanggol na inalagaan ko noon, ay ligtas na sa piling ng isang mapagmahal na foster family. Ngunit hindi ko nakakalimutang bisitahin siya. Ang pag-ibig na ibinigay ko sa kanya ay hindi nawala. Nagbago lamang ito ng anyo, ngunit sa gitna ng aking muling pagbangon, isang anino mula sa nakaraan ang muling nagparamdam. Habang nag-aayos ako ng aking mga gamit sa aking bagong opisina, isang nurse ang pumasok na may dalang isang kulay abong sobre. Doktora, galing po ito sa National Penitentiary. Pinapabigay po ng abogado ni Dr. Victor Reyes. Ang mahinang sabi ng nurse. Naramdaman ko ang panandaliang paglamig ng aking mga kamay. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Sa loob nito ay ang isang ladon hangkaw, Notice of Appeal. Ngunit hindi lamang yon. May kalakip itong isang sulat na isinulat mismo ni Victor sa isang pirasong papel na puno ng mga mansa. Liana, akala mo ba ay tapos na ang lahat? May isang bagay kang nakalimutang tingnan sa records ni Maria Santos. Isang bagay na magpapabago sa tingin mo sa lahat ng tao sa paligid mo, lalo na kay Aris. See you in court, my dear wife. Ang aking hininga ay tila na bilau ko. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan nakita ko si Aris na nakatayo sa lobby, kumakaway sa akin ng may ngiti. Isang bagong tanong ang biglang bumalot sa aking isipan. Ano ang itinatago ni Aris? At hanggang kailan kayang maghasik ng lason ni Victor kahit nasa loob na siya ng rehas? Ang katahimikan ng aking opisina ay biglang naging mapanganib.
Ang bawat dokumentong hawak ko ay tila naging mabigat muli. May mas malalim pa bang sabuatan sa likod ng aking trahedya na hindi ko pa nadidiskubre? Ang tiwala ay parang isang kristal na plorera. Kapag nabasag na, kahit anong pilit mong idikit, ang mga lamat ay mananatiling saksi sa sakit ng pagkawasak. Nakatitig ako sa sulat ni Victor. Ang bawat letra ay tila isang itim na uod na gumagapang sa aking balat. Sa labas ng aking opisina, nakikita ko si Ares na masayang nakikipag-usap sa isang pasyente. Ang kanyang ngiti, na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngayon ay tila isang malaking palaisipan. May bahagi ba siya sa dilim na bumalot sa buhay ni Maria Santos? Isa rin ba siya sa mga naging piping saksi sa kalupitan ni Victor kapalit ng kanyang katahimikan? Liana, are you okay? Mukhang nakakita ka ng multo, wika ni Ares pagpasok niya sa silid. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ang parehang boses na nag-angat sa akin mula sa hukay ng depresyon. Hindi ako nagsalita. Iniabot ko sa kanya ang sulat mula sa bilangguan. Pinanood ko ang dahan-dahang pagpawi ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, at ang kanyang mga mata ay umiwas sa akin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Is it true, Aris? Were you there 10 years ago? Ang tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong na lamang dahil sa pait. Liana, let me explain. Simula niya, ang kanyang boses ay basag. Intern pa lang ako noon. Nakita ko ang ginawa ni Victor kay Maria. Sinubukan kong magsalita, pero tinakot niya ang pamilya ko. Ang kapatid ko, kailangan niya ng operasyon sa puso noon. At si Victor ang tanging may hawak ng pondo mula sa foundation ng pamilya nila. I had to choose, Liana. My sister's life or the truth. Pinili ko ang pamilya ko, at habang buhay kong dinala ang bigat na iyon. Naramdaman ko ang pag-uuho ng huling kuta ng aking tiwala. Ang lalaking inakala kong aking tagapagligtas ay meron ding mansa ng nakaraan. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, nagpatuloy siya. Ang mga luha ay dahan-dahang umaagos sa kanyang mga pisingi. Kaya nung nangyari sa'yo ang parehong bagay, sumumpa ako na hindi na ako mananahimik. Ako ang nagpadala kay Tita Belen. Ako ang nag-udyo kay Paolo na kumuha ng ebidensya. I spent 10 years trying to redeem myself, Liana. Not as a doctor, but as a person who failed someone before. Iniwan ko siya sa opisina. Kailangan kong tapusin ang lahat. Kailangan kong harapin ang pinagmulan ng lahat ng lason sa buhay ko. Ang biyahe patungo sa National Penitentiary ay tila isang paglalakbay sa kailaliman ng aking mga bangungot. Ang amoy ng kalawang at luma na semento ay sumalubong sa akin. Nang sa wakas, ay makaharap ko si Victor sa likod ng makapal na salamin. Hindi ko nakita ang makapangyarihang doktor na kinatakutan ko. Nakita ko ang isang lalaking tuyot, ang mga mata ay lubog, at ang balat ay tila papel na nalanta. Dumating ka rin, ang mapang-uyan niyang bate sa akin sa pamamagitan ng intercom. Nalaman mo na ba ang totoo tungkol sa hero mo? We're all the same, Liana. Lahat tayo ay may dumi sa kamay. Hindi, Victor. Ang matapang kong sagot. Ang aking mga mata ay diretso sa kanya. Hindi tayo pareho. Dahil si Ares, marunong humingi ng tawad at bumawi. Ikaw? Hanggang dito sa loob, ang tanging alam mo lang ay manira ng buhay. I came here not to listen to your lies, but to give you this. Inilapag ko ang aking singsing sa kasal sa maliit na lagusan sa ilalim ng salamin. Ang tunog ng ginto sa ibabaw ng bakal ay tila isang hudyat ng aking ganap na paglaya. Ito na ang huling piraso ng aking pagkatao na hawak mo. Ngayon, wala na akong utang na loob sa iyo. Wala na akong takot sa iyo. Ang kasong Maria Santos? I will personally reopen it. At titiyakin ko na hinding-hindi ka na makakalabas dito. Liana, huwag mong gawin ito. Asawa mo ako. Ang sigaw niya,
Ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakalos ang salamin, ngunit ang mga guard ay mabilis siyang hinawakan. Tumalikod ako. Habang naglalakad ako palabas ng bilangguan, naramdaman ko ang dahan-dahang paggaan ng aking mga balikat. Ang hangin sa labas ay tila mas sariwa, mas malinis. Nakita ko si Aris na naghihintay sa akin sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan at lungkot. Hindi ko alam kung kailan ko siya mapapatawad ng buo. Hindi ko alam kung may puwang pa para sa amin sa hinaharap. Pero ang alam ko, ang bawat sugat ay nangangailangan ng panahon para maghilom. At ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ang tanging paraan upang tunay na makalaya. Nang sumakay ako sa sasakyan, tumingin ako sa huling pagkakataon sa mataas na pader ng bilangguan. Ang kabanata ni Victor Reyes ay sarado na. Ngayon, ang kwento ni Liana Alcaraz ay muling nagsisimula. Hindi na bilang biktima, kundi bilang isang inang handang bumuo ng bagong bukas mula sa mga abo ng nakaraan. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang awit ng pag-asa. Ngunit habang nagmamaneho kami palayo, napansin ko ang isang maliit na sapatos ng bata na naiwan sa backseat. Isang paalala ng batang nawala sa akin at ng batang maaari ko pang tulungan sa hinaharap. Magagawa ko bang harapin ang mundo ng mag-isa? O ang huling hamon ba ng tadhana ay ang matutang magmahal muli sa kabila ng lahat ng peklat sa aking kaluluwa? Ang bawat pilat sa aking katawan ay hindi na tanda ng sakit, kundi isang mapa ng aking paglalakbay patungo sa liwanag. Hindi binubura ng panahon ang mga sugat. Tinuturuan lamang tayo nito kung paano dalhin ang mga ito ng may danggal. Isang taon na ang lumipas mula ng huling beses kong narinig ang tunog ng rehas na nagsara sa likod ni Victor. Sa loob ng isang taon, ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa takot, kundi sa mahinahong paghinga ng isang kaluluwang nahanap na ang kanyang tahanan. Nakatayo ako sa harap ng bagong gusali ng Alcaraz Foundation, isang pangarap na itinayo ko mula sa mga abo ng aking sariling trahedya. Dito, ang mga kababaihan ay hindi lamang mga pasyente. Sila ay mga reyna ng kanilang sariling katawan at desisyon. Dr. Liana, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting. Ang masayang wika ni Paolo. Ang dating intern ay isa na ngayong ganap na residente sa ilalim ng aking pamamahala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, malayo sa takot na nakita ko noon sa aming kusina. Ngumiti ako at dahan-dahang lumakad sa pasilyo. Ang amoy ng mga bagong pintura at sariwang bulaklak ay tila isang pagbate ng bagong simula. Sa dulo ng hallway, nakita ko si Aris. Hindi siya nagbago. Naroon pa rin ang kanyang tahimik na suporta, ang kanyang mga mata na tila laging humihingi ng pahintulot na manatili sa aking tabi. "You did it, Liana! Ang ganda ng lugar na ito!" Wika ni Aris habang iniuabot sa akin ang gunting para sa seremonya. Ang aming mga daliri ay sandaling nagtagpo at sa pagkakataong ito, hindi ko na binawi ang aking kamay. Ang lamat sa pagitan namin dalawa ay naroon pa rin, ngunit dahan-dahan na itong pinupunan ng bagong tiwala at pag-unawa. "Hindi ko ito magagawa kung wala kayo," ang sagot ko. Sapat na upang makita ang muling pagsilip ng kislap sa kanyang mga mata. "Salamat sa hindi pagsuko, Aris." Pagkatapos ng seremonya, naglakad-lakad ako sa munting garden ng foundation. Doon, nakita ko ang isang maliit na rebulto ng isang anghel. Isang pag-alaala sa aking anak na hindi ko man lang nayakap. Hinaplos ko ang nalamig na marmol. Ang aking puso ay puno ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang tagumpay sa korte. "Anak, para sa iyo ang lahat ng ito." Ang bulong ko sa hangin. "Dahil sa iyo, natuto akong lumaban. Dahil sa iyo, libu-libong ina ang maililigtas ko." Isang maliit na batang babae ang tumakbo patungo sa akin. Si Baby Hope, ang batang inakala kong sa akin noon, kasama ang kanyang mga foster parents. Numiti siya sa akin at iniyabot ang isang kulay rosas na bulaklak. Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang kawalang malay na pilit na ninakaw ni Victor. Binuhat ko siya, at sa sandaling iyon,
naramdaman ko ang huling piraso ng aking paghilom. Hindi ko man siya tunay na anak. Ang pag-ibig ko sa kanya ay tunay at hindi kailanman mabubura. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa taong nanakit sa iyo. Ang tunay na katarungan ay ang muling pagbuo sa iyong sarili, ang pagpili na magmahal muli, at ang pagtiyak na ang iyong sakit ay magsisilbing liwanag para sa iba. Tumingala ako sa langit, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot-tanaw. Wala na ang pait, wala na ang galit. Sa wakas, ang doktora ay hindi na lamang nanggagamot ng iba. Nagamot na rin niya ang kanyang sariling puso. Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang tawag ng aking mga kasamahan. Isang bagong simula, isang bagong kabanata. Huminga ako ng malalim at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang hangin sa aking mga baga ay tila kasing gaan ng isang pangarap na natupad. Handa na ako, ang bulong ko sa aking sarili. Habang naglalakad pabalik sa loob ng foundation, dala ang bulaklak at ang pag-asang kailanman ay hindi na muling mawawala.